Ang isang nakikita kong malaking problema sa riding community natin is that napaka-advanced na ng technology ng ating mga machines, ng ating mga motor. Napaka-advanced na ng innovation ng science. At yung mga skills natin, yung mga skill sets natin, uma-advance din. Pero yung mindset natin, hindi. Yung ating mga kaisipan ay nakatali pa rin sa mga sobrang makalumang paniniwala ng mga bagay-bagay na chismis lang dati na wala namang scientific proof. Yung mindset natin na, kasi sinabi ng lolo ko eh. Sabi kasi ng lolo ko eh. Kasi yung lolo ko nung dati, ganyan eh. Yeah. Alam mo yun? Tapos, o kaya yung mga word of mouth na chismis lang. Yung mga, sabi kasi ni ano eh. Anino? Nung champion kasi yun eh. Okay. Ang problema, sabihin ko na rin lang yun, yung mga natututunan natin sa mga champion racers o sa mga nangangarera, 99% of the time yung mga tinuturo nila sa atin pang racing lang yun, hindi yun pang street riding. So kung tayo sabihin natin, mas makikinig ako kay champion yun eh, yun ang ginagawa niya eh, dun daw sa first corner sa Clark, yun daw ang ginagawa niya eh. Oo, sa first corner sa Clark, yun ang ginagawa niya. Yung ba ang kailangan mong gawin dito sa kanto ng Ayala at saka ng Buendia? Di ba hindi? Ang lahat ng natututunan natin sa racing ay napakagandang mga matutunan. It's very good to learn from the professionals. Pero hindi naman lahat ng tinuturo nila pwede natin gawin on the streets. It's all in the mindset talaga eh. Nasa kaisipan, nasa pag-uugali. Na-distract ako ng batok na mabuti. Saan ako dadaan? Sundan natin yung naka-sleeveless. 6454, anong plaka yun? Hindi pa siya naka-sleeveless, naka-brown top lang pala. Ang ganda ng kulay ng suot nitong nakaangkas oh. Flesh tone lang siya. Akala ko nga naka-backless eh. Kakulay niya oh. Pag sa malayo, pag malabo mata mo tulad ko. Ba't ako dito yan, sabi ko na nga eh. Sa pagsunod ko sa nakalabas ang balikat, dito ako napasuot sa matraffic na lugar. Hindi pala siya naka-sleeveless, naka-ano pala siya. Naka-skin tone lang pala yung top niya. Nakakulay niya yung suot niya. Uy, may tattoo sa siko. Ako muna kuya, sorry. Wow. Para tayo nag-jigsaw puzzle dito. Yes! Alam nyo minsan, hindi yan kasalanan ng motor na kami ay nananahin ng daan. Kasalanan yan din minsan ng mga cagers, ng mga naka 4 wheels. Tama, kung wala silang pilay, wala silang ayos sa linya para silang para nalaglag na Scrabble, kalat-kalat. Kung nakapila ba ng ayos yan, hindi. Marami nagsasabi na maskip daw ang daan natin, ganyan. Hindi. Oo, meron mga masiskip na daan, pero karamihan sa mga daan, kasya naman tayong lahat eh. Wala lang talaga tayong disiplina para pumili ng ayos. Tapos hindi natin kayang tanggapin na yun ang problema. Lagi natin sinisisi na yung mga bagay na tulad ng sinisisi natin yung daan, sinisisi natin yung sasakyan, sinisisi natin yung motor. Bakit kaya natin hindi sisihin yung sarili natin dahil wala tayong disiplina? Kung nasa ayos ba naman lahat yan, di ba? Kung nakaayos ang pila ng mga sasakyan na yan, tapos yung mga motor nandito sa isang gilid, o di lahat na ayos. Ang problema wala sa isang sector lang. Nasa ating lahat yan ang problema. Ang problema ng disiplina sa karsada ay nasa ating lahat. Walang exempted to the rule. Walang exemption to the rule pala. Tama naman ang sinabi ko, exempted.
Ay, dapat pala doon tayo lumiko kasi tingnan natin kung may nagbabasketball. Okay. Dito natin tingnan. May nagbabasketball kaya tayo makikitira. Wala. May nakaharang na sasakyan.